Malaki ang kinakaharap na problema ni Mark Jan. Hindi kasi siya tinitigasan. Iyon ang madalas na reklamo ng misis niyang si Isay. Ang totoo niyan ay mayroon na silang 4 na anak. Pero puro babae ang mga yon. Gusto pa sanang sundan ni Mark Jan ng kahit isa pa. Kahit isang lalaki lang. O kung sakaling hindi pa rin makabuo ng lalaking anak, ay ititigil na nila ang paghahabol. Yun nga lang ay palagi nilang pinagtatalunan na mag-asawa ang tungkol sa alaga ni Mark Jan. Papaano ba naman? Ay hindi na iyon tumatayo. Parang isang politikong hindi na nagagawa ang tumindig para trabahuhin ang mga dapat trabahuhin para umunlad ang bayan. Nakatunganga at nagpapalaki lang ng kanyang itlog sa opisina o bahay nila. Sige na naman mahal, isa na lang. Alam mo naman na gustong gusto kong magkaroon tayo ng anak na lalaki, di ba? Paglalambing ni Mark Jan sa asawa. Hay naku mahal, sa akin ay walang problema. Pero yung sayo ayaw nang tumayo. Palaging pagod. Pagbibiro pa ng kanyang asawa. Wala nang ibang naiisip si Mark Jan, kundi ang humingi na ng tulong sa albularyong si Manong Alan. Ang albularyo kasing iyon ang nilalapitan ng mga kalalakihan na may problema pagdating sa pagkalalaki. Ayon sa bali-balita, ay namimigay daw yon ng isang uri ng mutya na kayang-kayang patayuin ang alinmang sundalong sumuko na sa labanan. Sa oras na lunukin ng mutyang iyon, ay paniguradong magtitikas pahinga ang talong na matagal nang nanlalambot. Huwag kang mag-alala mahal. Bukas na bukas ay tutunguhin ko yung sinasabi nilang si Manong Alan. Ayon sa bali-balita ay epektibo raw yung binibigay niyang mutya Siguradong makakabuo na tayo kapag nakadalaw na ako sa albularyong yun. Pagbibida ni Mark Jan sa asawa. Nakangiti, pinapalakas ang loob at dinarama ang nakasilip na pag-asa na kanyang inaasam-asam ang makabuo ng lalaking anak. Kinaumagahan nga ay tinungo ni Mark Jan ang tinutuluyang kubo ng albularyo. Sa malayo pa lang ay natanaw niya na agad ang matandang lalaking napupuno ng balbas at bigote sa muka. Nang lapitan niya ito ay labis siyang nagimbal sa sinabi ng albularyo. Alam ko na ang ipinunta mo rito. Ayaw nang tumigas, no? Sambit ng tumatawang matanda na parang siguradong sigurado na iyon ang dahilan ng ipinunta ni Mark Jan sa kanya. Papaano niyo po nalaman? Namamangha pa ring tanong ni Mark Jan. Papaanong hindi ko malalaman? Lahat ng lalaking nagpupunta rito ay yan din ang dahilan. Mga ayaw tigasan. Tumatawa pa rin ang matanda. Sa mga oras na yun, maya-maya ay pumasok sa kubo ang albularyo. Ilang sandali lang ay lumabas yun, bitbit ang isang karapon na naglalaman ng mga tabletas na kulay abo. Lumapit ito kay Mark Jan. Oh, kakalooban kita nitong mutya, pero dapat ay lulunukin mo to bago kayo magtalik ng asawa mo. At saka may isang bagay pala akong dapat gawin. Iyon ang ibinigay na panuto ng albularyo. Sabay lapit kay Mark Jan. Hinawakan siya nito sa ulo at diniinan na naging dahilan ng pagyuko niya. Mabilis na idinikit ng albularyo ang bibig nito sa kanyang ulo. Sabay mabilis na ihip nito sa kanyang bumbunan. Damang-dama ni Mark Jan ang sumabog na laway sa kanyang bumbunan
na gumapang pa sa kanyang anit at tumulo sa kanyang batok at noo. Oo nga at nakakadiri, pero hindi siya maaaring magreklamo. Siya ang nanghihingi ng tulong sa mga oras na yon. Sino siya para kontrahin ang ginawa ng albularyo? Tapos na ang orasyon. Tanggapin mo to. Mula sa garapon ay kumuha ng isang pirasong tableta ang albularyo at ikinaloob iyon sa kanya. Tandaan mo, lulunukin mo yan bago kayo magtalik ng asawa mo. Sige na, buntisin mo na ang asawa mo. Nang sa gayon ay may kakainin na ako. Sambit ng albularyo. Ano ho? Tanong ni Mark Chan mula sa huling sinabi ng albularyo na kanyang narinig. Ang sabi ko ay umuwi ka na. Nang makakain na ako. Huling sambit ng albularyo. Sabay mabilis na pumasok sa loob ng kubo nito. Bitbit ang garapon ng mga mutya. Wala itong hininging kahit anong halaga mula kay Mark Chan. Lumipas ang 3 buwan. Mahahalata na ang umbok sa tiyan ni Isay. Tuwang-tuwa ang mag-asawa dahil sa wakas ay muli silang nakabuo. Lalong-lalo na si Mark Chan na araw-araw nananalangin na sana ay lalaki ang ipinagbubuntis ng kanyang asawa. Sadya ngang kay bisa ng mutya na ipinagkaloob sa kanya ng albularyong yon. Naaalala niya pa noong gabing nilunok niya ang mutyang yun bago makipagtalik sa kanyang asawa. Totoo ngang lagpas 24 oras ang pagtayo ng kanyang alaga. Oo nga at masakit na, pero gabakal pa rin ang tigas. Ngayon nga ay higit 3 buwan nang nagdadalang tao ang kanyang asawa. Pero kaakibat ng pagbubuntis na yon ay ang mga kaganapan na hindi niya maintindihan. Papaano ba naman ay gabi-gabing may humihinto na itim na baboy sa harapan ng mismong pinto ng kanilang kubo. Sinusubukan niya naman yung itaboy, pero parang hindi natatakot ang nilalang na yon at hindi natitinag sa pagkakatitig sa pinto ng kanilang bahay. Gabi-gabi yung nangyayari. Dahil nga sa puro babae ang kanyang anak, ay nagpasya ng ipasundo ni Mark Chan ang nakatatandang kapatid ng kanyang asawa. Nang sa gayon ay may makakasakasama ang kanyang mag-iina sa tuwing aalis siya ng bahay para magtrabaho sa bukid. Malaki kasi ang posibilidad na ang umaaligid na baboy sa kanilang bahay ay isang aswang. Isang hapon ay nagkakwentuhan si Mark Chan at ang kanyang bayaw. Naiyabang niya ang tungkol sa mutyang ikinaloob sa kanya ng isang albularyo na siyang dahilan kung bakit nakabuo silang muli ng kanyang asawa. Pero nang banggitin niya ang pangalan ng albularyo ay nagulat siya sa naging reaksyon ng bayaw niya. Ano? Si Manong Alan? Aswang yung hayop na yun! Galit na litanya ng kanyang bayaw. At yung sinasabi mong mutya na binigay sa'yo, hindi yun mutya, Viagra yun. Dugtong pa nito. Mahahalata sa boses ang panggigigil. Mukhang alam ko na kung sino yung baboy na umaaligid sa bahay nyo. At alam ko na rin kung ano yung pakay niya. Yung sanggol sa sinapupunan ng asawa mo. Ginawa rin niya sa akin yan. Binigyan niya ako ng Viagra. Sabi niya ay mutya daw yun. Epektibo naman. Nabuntis si Eva. Pero nung mabuntis si Eva ay inaswang naman. Kaya nalaglag ang bata. Nanggigigil pa ring paliwanag ng kanyang bayaw. Teka, Eva? Di ba si Ate Nening ang asawa mo? Nagtatakang tanong ni Mark Chan sa kanyang bayaw. Eva? Sinong Eva?
Basta, papatayin ko yung aswang na yan. Ipaghihiganti ko yung pagkuha niya sa anak ko. Huling litanya ng kanyang bayaw dahil baka makapagsambit pa ng pangalan ng iba pang mga naging babae nito. Kinagabihan, naghanda si Mark Chan at ang bayaw nito. Sinabuyan nila ng asin ang paligid ng tinitirhan nilang kubo. Ginawa nila yon nang sa gayon ay sa bubong umatake ang aswang. Inihanda ni Mark Chan ang pinakamatalas niyang gulok, samantalang ang bayaw niya naman ay naghanda ng isang mahabang kawayan na pinatulis ang dulo. Magdamag silang nag-abang, nakasilip sa siwang ng sawaling dingding. Ngunit walang itim na baboy ang dumating, nakatulog sa pag-aabang ang magbayaw. Ngunit maya-maya ay ginising sila ng malakas na pagaspas na nagmumula sa bubungan. Matagal ang ginawa noong pagpagaspas, ngunit nang lumapag na yon sa bubong ay inatake ng matinding karuwagan si Mark Chan. Nabitawan nito ang hawak na gulok dahil sa pangangatog. Subalit iba ang galit na nararamdaman ng kanyang bayaw. Nagnanasang makaganti. Kinuha nito ang mahabang kawayan at itinarak sa bahagi ng bubong kung saan nanggagaling ang pagkalampag. Umatungal ang aswang na nasa bubong. Kung pagbabasehan ng mga sumunod na pagkalampag, ay masasabing nahulog ang aswang mula sa bubong. Subalit nang lumabas ang kanyang bayaw, ay walang nakitang kahit anong nilalang sa paligid ng kanilang bahay. Tanging patak lang ng dugo na kung susundan ay patungo sa kasukalan. Ilang araw lang ang nakalipas, kumalat ang isang balita galing sa Karatig Purok. Sa hindi malamang dahilan ay namatay raw si Manong Alan, ang nag-iisang albularyo na nilalapitan ng mga kalalakihan na ayaw ng tigasan. Ang albularyong nagbibigay ng libreng Viagra na nakilala sa tawag na pampatigas na mutya ni Manong Alan.